argumentuhan sa live ni Bro Loden at ni si Badenas na isang local conference. Pinag-usapan nila doon yung tungkol sa yung sabadistang iya sa yawa. Moto lang akong nadungog. Dayon? Kanya, di pabulaanan sa inyong mga kauban nga wala daw Roman Catholic Church dyan noong first century sa panahon ng mga apostol. Ano yun? Walay? Di pabulaanan sa mga inyong mga kauban na walang Roman Catholic Church. Paano ang mga paano ba ipotok sa mga CFD na ang Roman Catholic Church ay iya sa yawa? Yun ang pinabulaanan sa mga inyong kauban. Sige. Mati ang nadunggan. Oo. Ano tayo? Tagalog tayo? Tagalog, Bisaya. Sige, Tagalog tayo para marami makaintindi. Okay. So, ano tatalakayin natin ngayon, bro? Ikaw, kung anong gusto mong talakayin. Gusto mo itanong sa akin ba tungkol nung kanina? Ito. Ang tanong ni Bro Loden, paanong hindi ang Roman Catholic Church na iya sa yawa samantalang wala pa man ang Roman Catholic Church? Sang-ayonan mo, Brad Gando, na wala talaga kayo nung unang panahon ng mga apostoles? Andun lang kami, bro, sa panahon ng mga apostoles. Katunayan, wala pang sino mang pastor ang nakatutol sa aming prueba na si Jesus Christ ang aming founder. Paano yung sinabi ni Brad Eugene na inamin niya na wala pang Catholic Church? Paano kayo na... Sa Testament na tinutukoy ni Eugene nga po. Hindi. Hindi ang tinutukoy sa Old Testament. Sa New Testament, sa panahon ng mga apostol, pinatunayan ni Badenas ng local conference na ang mga Roman Catholic Church iya sa yawa kaya nagsupak-supak sa sugo sa Diyos, sabi ni Badenas na local conference. Yun na nga, bro, alam ko ang mga paliwanag ni Eugene Gapo, at based sa paliwanag ni Eugene Gapo is walang Roman Catholic Church nung panahon sa Old Testament. Ang Roman Catholic Church nagsimula sa New Testament. Ang sinabi niya walang Roman Catholic Church sa panahon ng mga Hudyo, ng mga apostol. Wala daw Roman Catholic Church. Ay, hindi ako naniniwala. Sang-ayonan mo ba? Magkaiba kayo ng katwiran ni Bro Eugene. Ako naniniwala dyan, bro, kasi alam ko mga paliwanag ni Eugene Gapo, maliban na lang kung binaluktot mo na naman. I-replay mo ulit yung mga kanila, yung argumento sa live ni Bro Eugene. Sige, iwanan na natin yan. Bro, isang tanong ko, bro. Sige, go. Ano ba ang pagkaintindi mo sa simbahan or iglesia sa Mateo 16:18? Okay, ang tinutukoy dyan ni iglesia. Hindi ba yan ang iglesia doon sa Israel, doon sa ilang? Okay. Yung iglesia doon sa ilang, sila yung mga tinatawag ngayon na Judaism. Sila yun. Yung iglesia na nasa ilang. Sila yung galing sa sa Egypt, na pinalabas sa Ehipto, napunta sa ilang. Yan tawag sa kanila, iglesia sa ilang. At yung iglesyang yun, nagpatuloy yun hanggang sa ipinanganak si Kristo. Sa panahon na si Kristo ipinanganak, napasok pa ni Kristo ang sinagoga nila ayon sa Lucas 4:16
At hanggang ngayon, nagpatuloy yung iglesia sa ilang na ngayon kilala sa tawag na Judaism. Yun. Kabaka Pedro, ang Mateo 18 na tinayo ni Kristo, iba itong simbahan sa simbahan ng mga Judaism. Ang tanong ko, palabasin mo ba? Dalawa na ang simbahan? Yes, O dalawa. dalawang iglesia? Yes bro, dalawa talaga ang simbahan nung nagtatag si Kristo ng iglesia. Yung iglesia, at eto pakita ko sa screen ha. Babasahin ko yung sinasabi ni Apostol Pablo. Eto pakinggan mo, nalalabas ko sa screen yung sinabi ni sa New King James Version. Sabi niya sa Galatia 1:13, ganito sinasabi niya. Yan. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Nung sa Apostol Pablo ay nasa Judaism pa, pinersecute niya ang iglesia ng Diyos. Pinersecute niya. Ibig sabihin, dalawa talaga. Yung isa na may persecute at yung pinipersecute, dalawa talaga iglesia. Yung na may persecute, ito yung mga iglesia sa ilang, at ang pinersecute yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. So dalawa talaga bro. Meron ka bang mapatunayan na ang iglesyang nasa sa Biblia, dalawa ang iglesia? Yun na nga bro, Iglesia binasa ko na nga. Iglesia sa Galatia 1:13. Galatia 1:13, nung nasa Judaism pa si Saulo, pinersecute ang iglesia tinatag ng Panginoong Jesucristo. So dalawa talaga. Oh, meron pa, ito pa. Gawa 8:28. Ito. Gawa 18 pala, 18:28. Sabi ni Apostol Pablo, for with his strong arguments he defeated the Jews in public debates by proving from the scripture that Jesus is the Messiah. Si Apostol Pablo, nung siya nalipat na sa iglesia tatag ng Panginoon, nakipagdebate siya sa mga Hudyo. Pinapatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Kasi ang mga Hudyo, hindi naniniwala na si Jesus ang Kristo. Kaya dalawa talaga iglesia, bro. Ang dalawang iglesia. Sige, doon na tayo. Kasundan lang natin, panandalian. Ngayon, ito bang mali ba ang pagkasabi sa Mateo 18 na hindi yan ang iglesia doon sa ilang? Sigurado ka ba? Itong tinayo ni Kristo sa Mateo 18, iba talaga ito sa doon sa iglesia sa ilang. At iba rin to ang Mateo 18. Yes bro, iba talaga yan bro. Kung Babawi mo ba o ipagpatuloy panindigan mo pa? Yes bro, iba talaga yan bro. Sabi nga sa inyong libro sa Fundamental Belief of the Seventh-day Adventist na yung New Testament Church differs significantly from the Old Testament Church, its counterpart. Sabihin, iba talaga ang New Testament Church sa Old Testament Church. Iba. Malaki ang kanilang pagkakaiba. Kaya dalawa talaga iglesia. Next question. Ngayon, kaya sabi mo, dalawang iglesia. Iglesia sa ilang at iglesia ang tinayo ni Kristo sa Mateo 18. Ito ang follow-up question. No. Nung sinabi ni Kristo doon sa Pedro, sabi ganito, ito Pedro, sa ibabaw nito bato, itatayo ko ang ating iglesia. No. Ang pagkasabing itatayo ko ang ating iglesia, ito ba'y tumutukoy sa nabuwan? O ito ba'y tumutukoy sa magtayo pa? Ito ay tumutukoy sa bagong iglesia na kanyang itatayo. Hindi ito tumutukoy sa iglesyang nabuwag. Next question. Ang sagot niyan, maaga pa tayo dito. Ano yan? Ito ang follow-up question. Kung hindi ito ang tumutukoy sa nabuwan, meron ka bang patunay na ang pagkasabing itatayo o ang ating iglesia
tumutukoy sa tinayo ni Kristo? Yes, bro. Ito ba tumutukoy sa bagong pagtayo ni Kristo? Yes, bro. Yan yung tumutukoy sa bagong pagtatayo ni Kristo. Kasi ayon kay Thayer, yung oikodomiso sa Mateo 16:18, pagtatayo ng bagong iglesia talaga yon. Hindi yun rebuild. Next question. Bakit sinasabi aking ipatayo? Hindi naman, bakit hindi sinabi ako magtayo? Sa magkatid. Saan ka dyan? Aking itatayo? O ako magtayo? Alin ka dyan? Yan nga, bro. Kaya niya itatayo kasi siya ang magtatayo. Hindi na pwedeng itatayo niya. Mas iba pa lang may-ari nun. Itatayo niya kasi siya ang magtatayo. Halimbawa, ito ang bote. Ito ang bote. Ito ang bote. Nagbuwalya na. Sabi mo hindi tumutukoy sa restore. Bote. Tapos, sinabihan ako sa aking kasama, itatayo mo ang bote na tumba. Yan ba tinutukoy mo sa panibagong itatayo na Kristo? O tumutukoy sa natumbang iglesia? Gaya ng sinabi ko, bro, yung ayon sa Thayer, yung oikodomiso sa Matthew 16:18 is referring sa pagtatayo ng bago. Yung rebuild, iba ang tinutukoy nun. Ibang talata, hindi Matthew 16:18. Next question. Ngayon, next question. Mabasa ba sa inyong Biblia o sa aming Biblia na founder sa Mateo 16:18? Ano yan, bro? Ano yan? Mabasa ba sa Biblia na founder dyan sa Kuan Mateo 16:18? Mayroon bang founder dyan sa Kuan? Meron, bro. May nakabasa ka ba sa founder? Meron, bro. Babasahin ko sa iyo yung J.B. Phillips, J.B. Phillips New Testament, ha. Ang sabi ganito. Sa J.B. Phillips, the New Testament in Modern English, Matthew 16:18, ito sinasabi. Now I tell you, you are Peter. Ilabas ko sa screen para makita mo yung referensya. Labas ko sa screen, ha. Ito. Para makita mo yung referensya, yan. Tingnan mo, bootleg. Tingnan mo. Nasa screen, bootleg. Nilagay ko sa screen. Ayan. Sabi ganito. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Oh. Oh. Hindi naman yan Biblia eh. Ay, hindi Biblia ito. Ayan, oh. Oh, Biblia. Ayan, oh. J.B. Phillips, the New Testament in Modern English. Sa Matthew 16:18, ganito ang sinasabi. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church, and the powers of death will never have power to destroy it. Oh, ayan. Ang bilis ninyong ano na. Mga gumawa ng mga posisyon. Oh. Meron ba kayong libro, bro? Meron ba kayong libro, bro, na nagpapatunay talaga na si Kristo ang founder ayon sa Matthew 16:18? Hanapin ko muna, ha. Yung sinasabi sa inyong aklat na si Jesus ang founder ayon sa Matthew 16:18. Saan ko ba nalagay yun? Dami kasing pinaglalagyan eh. Kaya yung iba, hindi ko na matrace. Hanapin ko muna, ha. Sige. Sa ibang libro ninyo, wait lang. Saan ko kaya nailagay yun? Di ko mahanap. Teka. Term founder. Ito. Nakita ko na. Wait lang. Ito. Ito. Ito ay yung talaga may markang Matthew 16:18. Tayo sa isa.
Yun na. Ito. Ah. Wait lang. Yun talaga may markang Matthew. Ito. Sa elders, ano niya bro? Ito bro, pakita ko sa iyo. Ayan ha. Ito ay kukunin ko galing sa, ano ba to? Teka. Ito ay kukunin ko galing sa aklat nyo na, ito, Elders Handbook. Sa inyo to bro? Sa inyo ba to? Oh. Sa inyo yan. Seventh-day Adventist Elders Handbook. Yan ay nasa, ito sa page 14. The church was founded by Christ. Jesus was speaking of himself when he said, "On this rock I will build my church." Matthew 16:18. These few words say at least three very significant things about Christ and the church. He built it on himself and it is his church. Sabi dito, the church was founded by Christ. So Matthew 16:18, si Kristo nga ang founder doon. Bakit ang nakalagay sa kuwan? English Bible na bell. Kung town ang nakalagay doon. Ayan o. Matthew 16:18. Jesus was speaking of himself when he said, "On this rock I will build my church." Matthew 16:18. Oh, ito pa iba. Ito pa isa na ano. Ito pa sa aklat niyo na The Desire of Ages. Sa page 159, ang sabi ganito. Other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. 1 Corinthians 3:11. Upon this rock, said Jesus, I will build my church. In the presence of God and all the heavenly intelligence, in the presence of the unseen army of hell, Christ founded his church upon the living rock. Oh. Christ founded his church upon the living rock. Inyo nang sa inyo tong libro, Desire of Ages. Oh, baka kulang pa, dagdagan pa natin. Ito, Heaven with Love. From Heaven with Love ni Ellen G. White, ganun pa rin. Upon this rock, Jesus said, I will build my church. Christ founded this church on the living rock. Oh. Yan. Sasundan pa. Okay ka na ron? Oo. Sasundan natin yan. Kung si Kristo ang founder, sino kaya ang samahan na pinili Kristo? Roman Catholic Church o SDA Church? Yun ang pinangalan ng Roman Catholic Church bro, kasi ang SDA Church, tinayo naman ng SDA Church sa Battle Creek, Michigan, USA noong 1863. Ha? Nagulat-gulat ka naman. Hindi mo alam yun? Na ang Seventh-day Adventist Church was founded in Battle Creek, Michigan, USA noong 1863. Hindi mo alam yun? Ang katawagan SDA sa 1863. Pero ang samahang Ginoo, matagal na yun noon pang panahon sa ilang. Hindi yun ang SDA. Kaya Bro, yung nasa ilang, hindi yun ang SDA. Yung nasa ilang, sila ngayon ng Judaism. ang sabi ko, ang rehistro sa panahon ng 1863, pinangalan lang sa 1863 ang SDA. Pero ang samahan ng mga sabatite, matagal nang natayo. Mali, bro. Kaya, Bro, mali. bro, mali ka, Mga mali ka. sabatite, Ang sa Judaism, 1863, tawag ang SDA. bro, ang Judaism, bro, hindi ko Ang pangalan ng kilala sa SDA, Seventh-day wala pa noon. Adventist. Bro, ang SDA hindi kumikilala sa Seventh-day, ang Judaism hindi kumikilala sa Seventh-day Adventist Church na kanilang karugtong. Katunayan, ang Judaism hindi naniniwala sa New Testament. Ang Judaism hindi tanggap na si Jesus ang Messiah. So talagang walang karugtong ang Seventh-day Adventist sa Judaism. Ayon sa inyong aklat bro, kayo ay continuators of the Millerite heritage. Kaya, totoo nga talaga, hindi talaga makilala ang SDA sapagkat ang SDA, kailan lang lumitaw
ang pangalang SDA noong 1863, pero yung samahan ng mga bansang Israel, ang mga Sabbath teacher lang ang nagpangalan ng SDA sa panahon ng 1863. Ay, mali na naman, mali na naman. Ang nagbigay ng pangalang Seventh-day Adventist, sila yung sina Ellen G. White, Hiram Edson, Joshua Himes, Joseph Bates. Sila ang nagbigay, James White, sila ang nagbigay ng pangalang Seventh-day Adventist. Sila ay nagmula doon kay William Miller. Si William Miller, Sunday keeper yon, hindi yon Sabbath keeper. Oh, next question. Totoo nga yun. Ang SDA lang ang dapat kasamahang matagal ng natayo. Sila lang ang nagparehistro sa Secretary Commission. Ay, mali pa rin. Hindi sila yung nagparehistro ng iglesyang nasa ilang pa. Kasi silang mga nagparehistro ng Seventh-day Adventist nagmula kay William Miller. Kaya nga sinasabi ng Alpha and Omega, ang Seventh-day Adventist believe they are the continuators of the Millerite heritage. Hindi naman SDA si William Miller. Yes bro, hindi sila SDA si William Miller. Sila ay Adventism. Adventism si William Miller, mga Sunday keeper sila. Paglabas ni na Ellen G. White, doon pa tinatag ang Seventh-day Adventist na naging Sabbath keeper. Ang nagbigay ng pangalang Seventh-day Adventist, hindi yung iglesia sa ilang, kundi yung mga nagsilabasan kay William Miller. Pati ang samahang matagal na yun ang nilapatan sa SDA ng pangalan. Yan ang klaro. Ay mali, hindi talaga klaro bro, kasi wala talagang kaugnayan ang Seventh-day Adventist Church sa iglesia sa ilang. Ang nilapatan sa pangalan ng SDA, ang matagal ng samahan na yung una pang panahon. Pagdating sa 1863, yun ang nilapatan ng pangalan ng SDA. Eh walang SDA ang nakapangalan noon na matanang pati ng Roman Catholic Church. Wala pang Roman Catholic Church nung panahon na yan. Parehas-parehas. Pero ang samahan na binubuo noon pang panahon na nagpatuloy, kaya nga Remnant Church ang nakalagay dyan sa pinadayag. Remnant Church sapagkat ang mga tao tupan na may kinalaman sa moral ay nagpatuloy hanggang ngayon. Kaya ang tawag sa Biblia, Remnant Church. Hindi siya remnant bro. Hindi ang SDA tinatawag na remnant sa ano, kasi pag sinabi mo kasing remnant na labi. Hanggang ngayon, meron pang Judaism. Maliban na lang kung wala ng Judaism tapos isa ka sa kanilang membro ang nagtayo ng Seventh-day Adventist, doon na magiging remnant ang Seventh-day Adventist, pero wala eh. Hanggang ngayon, meron Judaism kaya hindi remnant ang Seventh-day Adventist. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ang remnant. Pero yung pangalan ng SDA nilapat doon sa samahang matagal na, ay remnant pa rin. Hindi nga remnant bro, pag sinabing remnant na labi. Kung sa Bisaya pa, sila mo'y nabilin, sila mo'y sobra. Pero hindi eh. Kasi ang Judaism hanggang ngayon nandyan pa, patuloy pang umiiral ang Judaism. At wala namang record sa history na ang Seventh-day Adventist ay continuators ng Judaism. Hello? Magalaw yung tainga ko. Ay, hindi mo ako marinig? Ito. Hindi mo ako marinig? Hindi mo ako marinig? Narinig ko ako bro, na-mute eh. Okay. So, gaya ng sinasabi ko nga bro, pag sinabi mo kasing remnant, natira kung nawala, may natira. Halimbawa, 1 kilong bigas, natapon mo sa Bro, balik na kalsada. ako mamaya bro. Na-mute eh. Ha? Tsaka tanghalian na. Ano na mute? Nagalaw oh. Bro, Ano na mute? mamaya na lang. Oh, naglami naman ng kuha man. Nasagi man yung ano ko, earphone. Okay lang. Pali ko sa kuhan. Iyo po yung Bluetooth. Ako dito, naririnig naman kita rito. Wala kang headset na direct wire headset? Bluetooth talaga? Kaya lang narinig. Ano? Marami pa tayong pag-uusapan. Maganda sana lagi tayong nag-uusap.
I-accept mo yung friend request ko, bro, para matawagan kita directly. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.